Ito mga kaibigan, panoorin po natin. Muli po mga kaibigan, magandang araw po, magandang umaga, magandang gabi, anumang oras kayong nakikinig dito sa ating programang Defend the Truth. Narito muli po tayo mga kaibigan upang atin pong ipagtanggol ang mga katotohanan sa banal na kasulatan. Mayroon po nag-comment sa atin mga kaibigan, gusto ko lamang pong bigyan ng pansin. Yung komento po sa atin doon po sa Facebook page po natin na SLTV, mga kaibigan at mga kababayan, na ganito po ang kanyang sinasabi. Pakibasa naman yan, kapatid na Paula. Bro, sabi ni Father Darwin na pari lang daw ang makapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. May FB Reels siya dyan. Tingnan mo sa FB. Ayan po. So yan po ang komento ni kapatid na Eric Molde. Mayroon daw siyang napanood na real video ni Darwin Gitgano na nagsasabi na pare lang daw ang makapagpapatawad sa kasalanan ng tao. Ewan ko, hindi ko naman po nakita yung video na sinasabi. Pero alam nyo mga kaibigan at mga kababayan, ang makapagpapatawad sa tao, hindi po pari. Hindi po pari o sino man mga kaibigan. Ang Diyos po ang pwedeng magpatawad sa tao. Dito po sa libro ng 1 John, kapitulo 1, sa versikulo 9, ganito ang sinasabi. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya, na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sino? Ang mga pare? Hindi po mga kaibigan. Ang Diyos po. Ang Diyos lamang po ang makapagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kung ating ipagtapat, sabihin sa Kanya, sa buong puso natin, pagsisihan natin, at itapat natin sa Diyos yung ating mga nagawang kasalanan, siya po ang magpapatawad sa atin, hindi po ang mga pare. Pero kung nagkasala ka sa pare, ipagtapat mo sa pare kung may kasalanan ka sa Kanya para patawarin ka. Kung nagkasala ka sa mga magulang mo o sa mga kapitbahay mo, sa kanila mo isabihin, ako po'y nagkasala, sana patawarin niyo ako. Ganun po mga kaibigan, huwag mong ipagtapat sa pare. For example, nagkasala ka doon sa kapitbahay mo, punta ka sa pare, ipagtapat mo, nagkasala ako doon sa kapitbahay namin. Huwag mong sabihin, huwag mong ipagtapat sa kanila mga kaibigan. Kasi baka i-chismis ka niyan. Lalong-lalo, meron po silang mga YouTube channel. Madali kang i-chismis yan. Kaya wag niyo pong ipagtapat sa pare yung kasalanan ninyo sa siyota mo, sa asawa mo, sa kapitbahay mo. Wag mong isabihin sa mga pare, mga kaibigan, mga babayan. Sa Diyos kayo magsisi, sa Diyos yung pagtapat, para ang Diyos po ang magpapatawad sa atin, siya ang maglilinis sa ating mga kasalanan. Yung isang komento niya, kapatid na Paula, ano po 'yon? Sabi po rito, bro, bakit po nasabi nila na ang simbahan ang saligan ng katotohanan, hindi ang Biblia, ayon kay Father Darwin at ang mga Catholic defenders? Ayan. Paki-explain po, bro. Yung sinabi po ni kapatid na Eric Molde na napanood niya raw sa real video ni Darwin Gitgano na hindi daw Biblia ang saligan ng katotohanan, kundi ang simbahan. Alam nyo mga kaibigan, ganito ang mababasa sa Biblia. Pakinggan po ninyo mga kaibigan at mga kapatid. Dito po sa libro ng Timoteo, kapitulo 3, sa versikulo 15, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugalihin nila. Saan? Sa bahay ng Diyos.
na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Ito siguro yung sinasabi ni kapatid na Eric Molde na napakinggan niyang sinabi ni Darwin Gitgano. Kasi mga kaibigan, hindi po lingid sa atin na yung mga iglesia katolika, yung mga pare dyan po sa punto por punto, pati si Cabornok, sila po ay inaangkin nila na yung iglesia ng Diyos na buhay na saligan ng katotohanan ay yung iglesia katolika raw. Alam nyo mga kapatid, malayo yun eh. Tama, ang iglesia ng Diyos, yun po yung sinasabi ni Pablo na saligan ng katotohanan, haligit saligan ng katotohanan. Pero hindi dapat wala ang Biblia. Dapat magkasama yung iglesia ng Diyos at saka yung Biblia. Kasi mga kaibigan, ang iglesia ng Diyos, ang pinapatotohanan niya ay yung Biblia. Kaya hindi dapat magkahiwalay yan. No? Kasi ang Biblia po mga kaibigan, ayon po dito sa ikalawang Timoteo, kapitulo 3 sa versikulo 15, ganito po ang ating mababasa. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Alin daw ang banal na kasulatan? Siya daw ang makapagpapadunong sa atin sa ating ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, mga kaibigan. 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Saan mo makikita, saan mo mababasa yung mga bagay na mabuti na dapat nating gawin para sa Diyos kung hindi sa Biblia? Kasi yung Biblia po, doon po natin makikita yung katotohanan. Magkasama yan, yung iglesia at saka yung Biblia, kasi yan po ang saligang, haligi ng katotohanan. Kaya, hindi po yung totoo, kapatid na Eric Molde, yung sinasabi ni Darwin Gitgano Kamo na simbahan katoliko ang saligan ng katotohanan. Kaya hindi po totoo, kapatid na Eric Molde, yung narinig mo kay Darwin Gitgano na ang simbahan ang haligit saligan ng katotohanan at hindi ang Biblia. Hindi po yung totoo. At hindi simbahan, hindi yung Iglesia Katolika, mga kaibigan. Bakit? Kasi walang katotohanan dyan eh. Walang katotohanan dyan eh. Bakit ko sinabi walang katotohanan? Kasi yung mga teaching o practice, doktrina ng Iglesia Katolika ay hindi po sumasang-ayon sa banal na kasulatan. Saan mo makikita ang purgatorio? Saan mo makikita ang limbo, rosaryo? Meron silang binabasa na purgatorio, pero yung meaning ng purgatorio para sa kanila, hindi naman po sinasang-ayunan ng Biblia. Na ang purgatorio daw, ayon sa kanila, yung purgatorio daw, ay ito daw yung lugar kung saan lilinisin ang mga kaunti lang ang kasalanan para makapasok sa langit. Wala sa Biblia yan eh. Pero ang kanilang katwiran dyan, mga kaibigan at mga kababayan, yung doon po sa sinabi sa Pedro na si Kristo nangaral sa mga nasa bilangguan. Si Kristo,
basahin natin doon po sa unang Pedro, Kapitulo 3, sa versikulo 19, ganito ang ating mababasa, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Yan po ang tinatawag nilang purgatorio. Yung pinuntahan daw ni Kristo na bilangguan ng mga suwail na espiritu sa panahon ni Noe, mga kaibigan at mga kababayan, yun daw yung purgatorio. Kaya, pwede daw ipagdasal ang mga patay doon sa purgatorio para mapunta sa langit. Wala ka naman mababasa dito na sinasabi na ang mga pari pwede silang ipagdasal ang mga namatay na nasa purgatorio o sa bilangguan ng mga espiritong mga swail. Ang sabi dito mga kaibigan, si Kristo ang pumunta roon upang pangaralan ang mga swail na espiritu na nakabilanggo. Si Kristo po, kaya nga si Kristo mga kaibigan at mga kapatid, namatay po siya ng 3 days and 3 nights. No? 3 days and 3 nights. Namatay siya. Nasa ilalim siya ng lupa. Anong dahilan, mga kapatid? Para matupad sana yung ibig ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay maligtas. Yan po kasi ang ibig ng Diyos Doon po sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ibig kasi ng Diyos, mga kaibigan, na ang lahat ng mga tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya inutusan niya ang kanyang anak ng Panginoong Jesucristo. Bumaba ako, sabi niya doon po sa John chapter 6 verse 38. Bumaba ako mula sa langit. Hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban, sabi, ng nagsugo sa akin. Na ang kalooban ng nagsugo sa kanya, na ang Ama, mga kaibigan, ay ibig niya na ang lahat ng mga tao ay mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya namatay siya ng 3 days and 3 nights para yung mga hindi niya naabutan, buhay, namatay na nung dumating na ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa, nang nagkatawang tao, patay na ang mga taong yaon, para maganap, matupad niya yung utos ng Ama sa kanya, kaya namatay ng 3 days and 3 nights para makapunta doon sa bilangguan ng mga espiritong masama, mga kapatid, yung mga tao na namatay dahil sa kanilang mga kasalanan, ay pumunta roon para maging tagapamagitan din nila si Kristo. Si Kristo po ang pumunta roon. Si Kristo po ang may karapatan gumanap doon, hindi ang pare, mga kaibigan. Kasi yung pinuntahan ni Kristo, mga espiritu, mga patay na, yung mga espiritu ng mga taong namatay, yun pong pinuntahan. Kaya namatay din si Kristo para makapunta roon, para mapangaralan niya sila. Kasi kung tayo mismo, tayong may laman, may buto, kausapin natin ng mga patay para ipangaral natin sa kanila ang kaligtasan o ipanalangin sila, bawal po yun sa Biblia, mga kaibigan. Na tayo'y makipagsanggunian sa mga patay. Bawal po yun. Masama po yun. Kaya nga si Kristo, ginawa niya. Anong nangyari, mga kaibigan? Siya'y namatay muna ng 3 days and 3 nights. Yan ang dahilan kung bakit siya namatay doon po sa krus ng Kalbaryo. Para ang lahat ng mga tao, mga kaibigan, ay mapangaralan niya. At yung kanyang espiritu, nung namatay siya ng 3 days and 3 nights, pumunta doon sa bilangguan ng mga espiritong swail, mga kababayan, para ipangaral ang salita ng Diyos. Hindi yan gawain ng pare o sino man, mga kapatid. Bawal po ang tao makipagsanggunian sa mga patay.
Dito po sa Deuteronomio Kapitulo 18 sa versikulo 10, ganito ang sinasabi, huwag kang makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o manghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin, o inkantador o manggagaway, o inkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Bakit? Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito, alin? Yung nabasa natin, ay karumaldumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumaldumal na ito'y pinalalayas sila ng Panginoon. Masama po yon yung makipagsanggunian ka sa mga patay. Bawal po ng Diyos yun. Kaya nga si Kristo nung buhay, hindi niya ginawa yon. Namatay muna siya, naging espiritu muna siya para pumunta roon. Kaya hindi wala tayong karapatan doon. Kapatid na Eric. Wala tayong karapatan. Kaya yung teaching ng Iglesia Katolika na sila raw ang saligan at haligit ng katotohanan, hindi po totoo yun. Kasi yung kanilang aral, yung kanilang doktrina, hindi po sang-ayon sa banal na kasulatan. Yan po ang totoo, mga kaibigan at mga kapatid. Kinalulungkot ko, pero napakaraming aral ng Iglesia Katolika na wala po sa Biblia. At ang isang pare, mga kapatid, ang isang obispo o isang mangangaral ng Diyos, ganito ang sinasabi sa banal na kasulatan. Basahin po natin. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 3, sa versikulo 2, ganito ang sinasabi. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinaon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi. Yan po ang karakter ng isang mangangaral o obispo, mga kaibigan at mga kapatid. Bahala ka na dyan, kaibigang Eric Molde. Kung ano ang tingin mo sa mga pare, lalong-lalo itong si Darwin Gitgano. Bahala na ka dyan, kapatid na Eric Molde, kung ano ang sa tingin mo kay Darwin Gitgano. Meron po akong ipapakitang video clip ni Darwin Gitgano. So, yan po mga kapatid, ang pari sa Cebu na kung saan inaangkin nila na sila raw ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, sila daw ang karugtong ng ating Panginoong Hesukristo. Pero kung tignan mo, yung kanilang pinaggagawa, mga kaibigan, ewan ko kung yan po ay talagang sang-ayon ng banal na kasulatan. Mayroon pa akong babasahin po rito, mga kapatid. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 3 sa versikulo 8, gayon din naman, ang mga diakono, dapat ay mahuhusay, hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming alak, hindi mga sakim sa mahahalay na kapakinabangan. Hindi daw mahilig sa maraming alak. No? Pero yung ating nakikita, kayo na lang po bahala, mga kaibigan at mga kapatid. Dito sa Efeso 5:18, ganito po ang sinasabi, at huwag kayong magsipaglasing ng alak. Bakit? Na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng
alak, Espiritu Santo. Sabi ng Apostol Pablo, huwag kayong magsipaglasing ng alak. Dahil yan ang kinaroroonan ng kaguluhan. Ngunit dapat, sabi ni Pablo, tayo o yung obispo o yung diakono o yung mangaral, dapat mapuspos, hindi sa alak, kundi mapuspos sa Espiritu Santo. Alam nyo, meron po akong napanood doon po sa video reel ng si Darwin Gitgano, kasama si Brad Alfie Angeles, na isa raw siya sa dating MCGI, pero umalis dahil mali daw ang MCGI at pumunta sa Iglesia Katolika. Pero alam nyo, mayroon po akong napanood na bago po sila nangaral ay nagtumaan muna. Nag-inuman muna bago po sila nangaral. Kung ang simbahang Katoliko ang haligit sa haligan ng katotohanan, bakit ang ginagawa ng mga hindi naman po lahat, no? Hindi ko naman po linalahat na lahat ng mga pare hindi. Kaya naniniwala ako, marami ding mababait na pare. Pero itong angkin ng angkin na si Caborno, si Wendell, si Darwin Gitgano, yung mga defender ng Iglesia Katolika, angkin sila ng angkin na Iglesia Katolika daw ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kung tignan mo mga kaibigan, wala naman sa Biblia yung kanilang ipinapangaral. Gaya nga doon po sa aking sinabi kanina, yung ipanalangin mo ang mga patay. So sana po kapatid na Eric Molde ay maliwanag po sa iyo yung ating sagot diyan po sa iyong komento. At sana ay huwag kang tumigil sumubaybay dito sa ating programa. Ipagpatuloy lamang po ninyo mga kaibigan at magtanong lamang po kayo at atin pong bigyan ng kasagutan yan sa pamamagitan po ng mga aral ng kapatid na Eli na galing po sa Biblia para makita natin yung talagang tamang aral ng Biblia mga kaibigan at mga kapatid. So maraming salamat po sa lahat na sumunod dito sa programang Defend the Truth dito sa SLTV channel. Ako po ay nalulungkot at naghihinayang sa isa nating channel na na-disable. Pero ganun pa man mga kaibigan ay hindi po yun hadlang para ipagpatuloy po natin ang ating hangarin na ipalaganap ng katotohanan dito po sa mundo ng YouTube. Hanggang sa muli po mga kapatid, kita-kita muli po tayo.